Tinanong niya yung Panginoon, Lord, hanggang kailan ako paparito? Hanggang kailan ako paparoon? Hanggang kailan ako mangangaral ng salita ng Diyos? Sabi niya ng Panginoon, hanggang sila ay mapuno. Kasi sabi ng Panginoon, patabain mo sila ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa church na ito, sa pamagitan po ng ating pastor, ang lahat ng mga membro, hindi man bawat isa sa mga pinakamababang membro hanggang sa pinupuno po kayo ng salita ng Diyos. At dahil yan, sa nagsuko ng buhay at tumugon sa pangangailangan ng bawat isa. Dahil po, sabi niya, Here am I, Lord, send me. Kung walang pastor kung na tulad ng nagtuturo dito, hindi po tayo mapupunan ng salita ng Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, lagi natin ipagpasalamat, mayroong pastor na nangangaral sa atin. Amen? Nagsugo ng buhay. Number 2, why we need to respond to God's calling? Because answering the call is the best direction. Amen? To lead and restore people to God. Napakagandang direction po, kapatid. Kapag ako ay nagsuko ng buhay ko, yung una kanina, kapag ako ay nagdesisyon, isuko yung buhay ko. Pangalawa, nung ako ay nag-decide na isuko yung buhay ko, ay napakagandang direction para sa mga tao upang sila ay pangunahan, i-lead sa tamang pananampalataya. Amen? The best direction to lead people and restore people to God. Kaya kapatid, napakaganda po yung mga taong ginagamit po para sa salita ng Diyos. Ang salitang restore po dito ay sa verse 10, salitang convert. Ang salitang convert po doon ay, kung sa Hebrew word ay yeshia, na ang ibig sabihin ay to restore, to bring back. Sa Bible school po, mapag-aaralan po natin yung Doctrine of Salvation. Sa Doctrine of Salvation, mayroon po doon 15 vocabulary of salvation. Isa po doon yung conversion. At sa conversion, mayroon po tinatawag na twofold of conversion. Yung repentance and faith. Yung tinatawag na yung turning to and turning from and turning to God. At ngayon, yung salitang yon, isa doon yung nagsasabi na to restore or to bring back. Amen? Kaya mga kapatid, si Isaiah, nakita niya yung buhay niya. Mulang nakaharap siya sa kasalanan, ginagawa niya yung kasalanan, at sumunod siya sa panawagan ng Panginoon. Tinalikuran niya yung kasalanan niya. Amen? Para lang i-restore yung mga tao at pangunahan yung mga taong makasalanan. Amen? Ngayong hapon, isa ka doon na susuguin ng Panginoon para tawagin at magsuko ng buhay. Because answering the call is the best directions to lead and restore people to God. Wala nang ibang higit pa na pagdidesisyonan ng buhay natin kundi ang magsuko at sumuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Number 3, last. Ayan. Amen? Last na po tayo. Why we need to respond God's calling? Una, the best decision. Pangalawa, the best direction. Pangatlo, because answering the call is the best demonstration and revelation, the love and mercy and faithfulness of God. Napakaganda pong kapahayagan ng isang tao na nagsuko ng buhay. Kasi kung wala pong nagsuko ng buhay, wala pong nagpastor, wala pong makakapagsasabi na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain. Amen? Walang mga taong tulad natin na maliligtas kung wala pong nagpahayag ng salita ng Diyos. At dahil po yan, sa pagtugon ng panawagan ni Isaiah, at dahil po yan, sa pagtugon ng ating pastor. Amen? Wala pong Diyos na may papahayag sa mundong ito kung walang tao na nagsuko ng kanyang buhay. Amen? Kaya sa pamagitan ng pagpapahayag, pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon, at dahil po kay Isaiah, sa lugar na kung saan sinusugo siya ng Panginoon, may mga taong pinataba ang puso,
nabago ang buhay dahil lamang po yan sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po natin hintayin na sabihin ng mga tao, paano ako makikinig na wala namang preacher? Paano ako makikinig na wala namang nagtuturo sa akin? Sabi po sa Roma. Amen? Bakit ang ugali po ng tao nung una, sabi pa sa Romans 3:11, there is none that understand it, and there is none that seek it after God. Wala pong naghahanap sa Panginoon. Wala pong gustong paglingkuran ng Panginoon. Pero dahil po ikaw, tumugon ka sa panawagan ng Panginoon, may mga tao na ligtas mula sa kapahamakan. Amen? Response. Ang kailangan mo lang, response to God's calling. Kapatid, ngayong hapon, ito yung tanong ko po. Nasaan ka na ngayon? Ikaw ba'y patuloy na sumusunod sa gawain ng Panginoon? At mayroon ka bang ministry na hawak ngayon? Lumilipas ang 2 araw na tayo po ay pumunta dito sa simbahan. Anong ministry mayroon ka? Kapatid, sabi po ng Panginoon sa James 1:22, but be doers of the word of God, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen? Hindi lahat tayo tagapakinig lang. Hindi lahat tayo taga-sabi lang ng amen. Lahat po tayo pwede magkaroon ng ministeryo kung gugustuhin natin. Mag-response ka lang. Amen? Mag-response ka lang. Conclusion po, letter A, God called you in a holy calling. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Pangalawa, God called you in a heavenly calling. Holy calling, heavenly calling. And the third, letter C, God called you in a higher calling. Philippians 3 verse 14. Kapatid, ang panawagan ng Panginoon ngayong hapon, isipin natin, may ministry kaya ako? Pagdating ng Sunday, may ministry kaya akong ginagampanan? Amen? Pagdating ng Miyerkules, may ministry kaya akong ginagampanan? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Sabado. Anong ministry mayroon ka? Kapatid, kung ikaw po ay isa sa nananalangin, sa mga preacher, sa mga pastor, amen. Kung ikaw po ay isa sa nagsusuporta, kaya po, pastor, ako po, personally, natutuwa po ako sa church na ito eh. Kita ko po yung suporta ninyo. Ako bilang isang nag-aral po dito, bilang isang estudyante, Bible student, workers po ng simbahan na ito, natutuwa po ako sa mga kapatid. Dahil po sa pagtuturo ng ating pastor, may mga taong kusa na lang magbibigay, kusa na lang susuporta, hindi mo naman hinihingi. Dahil yan sa pagtuturo ng ating mahal na pastor. Kaya kapatid, kung wala ka mang ministry ngayong gabi, isipin mo, pwede ka maging taga-prayer, taga-panalangin ng mananampalataya na nagsuko ng buhay para sa Panginoon. Amen? Ang gawin mo lang, response to God's calling. Maraming salamat po at pagpalain po ang salita ng Diyos ngayong gabi. Amen. All the people say amen. Wow, ano? Maiksi pero mahaba ang mararating. Salamat sa Panginoon. Amen. Kaya, siyempre, yung mga tumutugon sa paglilingkod, panawagan ng paglilingkod, maganda yung lahat tayo may ginagampanan. Yung maupo naman dyan, ginagampanan din. Bukas makalawa, hindi lang tayo nakaupo. Maraming gawain. Ang ganda ng mensahe. Tutugon lang tayo. Yun na lang natin try. Kasi nagtanong, who will go for us? Ayan. Here am I. Send me. Kaya wala pong anak ng Diyos na binabawalang maglingkod. Kahit na tayo mga batang mananampalataya, kinakailangan napakahalaga ng involvement. May nag-text sa akin nung isang araw, Pastor, kung meron kayong iuutos sa akin, sabihin nyo lang po. Ba? Sabi ko, ba, okay, sige. Hayaan mo, pagka meron ko pagagawa, sabihin ko sa iyo. Hindi lang isa yung ganyan, maraming ganyan. Dito simbahan. Nakakatuwa po.
Kasi responsive eh. Wala pang ipinagagawa, naando na yung gagawa. Naka-ready na. Yan ang malusog na puso ng Kristiyano. Kumbaga sa singsing, hindi yan kakalawangin. Baga sa ilog, hindi yan baba, hindi yan patay na ilog, yan ay buhay na ilog. Maraming isda dyan. Kaya salamat, Brother Jenel. Naway masumpungan mo ang pinapanalangin ng iyong puso. Kung nasaan man siya. Okay, salamat po sa Panginoon. Amen? Salamat po. Lahat po tayo, willing ba tayong tumugon sa panawagan ng Diyos? Amen? Yes. Opo. Maliit man, parang sa paningin ng tao, wag niyong isiping minsan, yung sa kanya, ang laki, lagi siyang nasa unahan. No? Kita ka agad yung ministry niya. Parating sa katawan ng tao, may mga bahagi tayong tago. Hindi lahat hayag, tulad ng muka, laging kita. Pero lahat ng yan, parte ng katawan, mahalaga yan. Ganyan din ang mga miyembro. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, tayo po'y tumayong lahat. Umawit po tayo. Awitin po uli natin yan, yung walking with the Lord. Walking with the Lord. Kasi masayang lumakad sa kalooban ng Diyos. Hindi po madali. At tulad yung mga tumutugtog dyan, hindi yan madali bastang tumugtog. Bagamat madagali silang tumugtog, pero hindi po basta-basta na nakuha yan. Talagang inaral nila yan sa matagal-tagal na panahon. Keep walking with the Lord. So one step at a time, that's walking. Hindi tayo nagmamadali, kundi yun ang talagang ng life. Walking with Jesus. How can two walk together except they be agreed? So we agree with God, we cooperate with Him, and then we can serve together. Amen. Keep walking with the Lord, everyone. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. The uncompared, walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. All together. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Yes. 7 days a week. Looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. On the last. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing. Walking in the goodness of the Lord. Like smoking. Walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Yan. Lahat po yan ang keep walking with the Lord. Lahat po yan yung nag-respond. Walang maiiwan. Lahat may gagampanan. Amen? Kaya gaano man tayo ka-busy, wag natin sabihin, wala na akong time sa gawain ng Diyos kasi I'm busy with my work. Sometimes it's true, but most of the time, that is not the real reason. The reason is deep down inside our hearts. Na kapag hindi tayo ganun ka-inlove sa Panginoon, madali nating iset aside. Pero pag in love tayo sa Panginoon, nagagawa natin ang pagkakataon. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magtitipon po ng ating mga kaloob. Brother Julius Malto, alika, Brother Julius. Pasalamatan mo ang ating mga kaloob sa gabing ito. May 6 p.m. na ba? May 6 p.m. na, no? 6:24, 6:30. Okay.
Amen. Let's pray. Father God in heaven, we are so thankful for the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Yes, thank you, Lord. We thank you, God, also for challenging us once more from thy word. Yes, Lord. It reminded us how important it is to be active in your ministry through your church. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for blessing us with material things, and we acknowledge that we cannot receive anything except it be given from heaven. Thank you, Lord. Bless the offering as well as the giver. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Surely goodness and follow me all the days of my life. Amen. And mercy shall follow me all the days of my life. Wonderful, wonderful. Amen. Napakabait po ng Diyos sa atin. Ano? Damang-daman nyo ba na ang Diyos mabait sa atin? Ha? Napakabait ng Diyos sa atin. Ako'y natutuwa doon sa ating group chat ng business doon. Ano? Very active yung group chat na yon. Natutuwa ako. Pagka tinitin ako ba, mayro't merong bagot-bago doon. Alam niyo po mga kapatid, that is a healthy manifestation na ang ating spirit ay hindi talunan. Maganda po yun. You keep on mga kapatid. Sabi nga you fan the fire. No? Fan the fire. May mga bagot-bago doon, natutuwa ako. And that is a manifestation of a spirit that is healthy. Yung mga hindi tinatanggap na ito ay sad situation or something na kinakailangan tayong mag-look sa, no, this is not. Kaya salamat sa Panginoon. Tuloy niyo lang po yan. Pero siyempre, united tayo at ang prayer natin, kahit sa ganitong panahon, maipakita ng Panginoon sa atin na kaya ko kayong sabi nga, through the flood, through the fire, kaya ko kayong i-bless, kaya kong gawaan ng daan ng pagpapala papunta sa inyo. Ngayon po, isang ipag-pray po natin, kasi po isa sa kapatid natin talagang nangangailangan ng tulong, si Sister Susan Villadolid. Isa po yan na minsan kinausap ako ni Brother Mark Luke at na-share niya sa akin, Pastor, ito yung aming situation. Kailangan nila ng at least 150 a month for 12 months. Pero kung mabibigyan sila ng discount ng senior, meron kung ano man yung mga tulong-tulong na para ma-discount yun, nawa, mangyari, no? Siging lakad ni Brother Mark Luke. Siguro maganda, Brother Mark Luke, andito ba si Mark Luke? Halika, Brad, i-share mo nga ng konti kung ano na nangyayari kay Sister Susan, ano ang kalagayan at ang maipanalangin natin. At pag-pray natin, kasi po ito ay malaking siya po ay fourth stage na, pero wala dito ang aking cellphone, siyang natin. Ewan ko kung anong tawag dun sa treatment na hindi ko matandaan yung treatment na gagawin sa kanya. Halika, Brother Mark Locke, i-share mo nga, halika dito. Kaunti, bilis. At kaunti, kung ano yung, i-share mo yung, yung sitwasyon na ba ni Sister Susan para alam natin ano nangyari sa ating kapatid. Ano yung possible na hinaharap niyong mga gastusin at maipanalangin natin kasi ang Diyos ay Diyos ng himala. Magandang gabi po sa ating lahat.